Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Naranasan niyo na po ba na parang kalahati ng pagkatao mo ay kulang? Napatanong po ba kayo sa Diyos o sa sarili niyo po na kung bakit ang pamilyang kinalakihan niyo ay hindi buo? Ganoon din po ako. Sa katunayan, hindi ko po maiwasang makaramdam ng selos sa tuwing nakakakita ako ng mga bata na mayroong ama na sa bawat sasapit ang gabi, naalala ko o pinapaalala sa akin ito at hindi ko naman maiwasang mapaluha. Nabanggit ko na parang hindi ko kilala ang kalahating parte ng sarili ko dahil ang panig lamang ng aking ina ang aking naririnig. Sa kanya kaming magkapatid na lumaki at nagkamalay. Dahil sa sobrang bata pa ako noon nung naghiwalay ang mga magulang ko, wala akong rekoleksyon o masayang alaala na magkasama kaming lahat. Gaya na lamang ng kantahan ako ng maligayang bati ng aking ama o mamasyal kasama siya o ang makarga sa kanyang balikat o magpanggap na Santa Claus tuwing Pasko. Na ito lamang ay mga halimbawa ng mga bagay na pangarap ko o nais ko nung ako ay bata pa lamang. Ang mga magulang ko ay parehong nakatira sa ibang bansa, parehong Pilipino at doon sila nagkakilala. Nagpakasal at naghiwalay. At nung sila ay naghiwalay, nagdesisyon ang aking ina na umuwi ng Pilipinas kasama kaming dalawang magkapatid. 4 na taong gulang ako noon, samantalang 2 taong gulang naman ang kapatid kong bunso. Sa edad namin ganoon, hindi kami maaaring pumili kung sino sa kanila ang nais namin makasama, kaya naman ang aking ina ang nagdesisyon dito. Sa aming paglaki, sa tuwing nagtatanong kami kay mami kung bakit wala si daddy, na kung bakit wala kaming daddy at kung bakit sila magkahiwalay, ang palagi niyang sagot ay ang mga, yung daddy mong babaero, yung ama mong basagulero, yung ama mong walang silbi, yung daddy mong mapang-abuso. Bakit mo ba palaging tinatanong ang daddy mo wala naman dito? Bakit mo gustong makilala ang taong masama? Bakit kailangan mong pag-aksaya ng panahon ang walang kwenta mong ama? At bakit binibigyan mo ako ng inis sa tuwing nagtatanong ka tungkol sa daddy mo? Bakit hindi ka nalang magpasalamat na iniligtas kita o kayo ng kapatid mo sa masamang taong iyon na mas magandang lumayo kayo kaysa naman maging pariwara ang buhay niyo? Na ang mga katagang ito ay memoryado ko na sa tuwing ako ay magtatanong hingil sa daddy ko. Na isa lamang ang kanyang script na gamit at lahat ng mga ito ay negatibo. Ang kwentong ito ni Mami ay pinaniniwalaan ko hanggang ako ay magkolehiyo. Nagkaroon ako ng galit sa aking ama dahil mas pinaniwalaan ko ang bersyong kwento ng aking ina. At noong mga panahong iyon, hindi ko naman nakakausap sa telepono o sulat ang aking ama. Wala kaming ugnayan o komunikasyon. Kaya naman naisip ko, marahil siya nga ay tunay ngang masamang tao dahil hindi niya makuha man lang kaming kamustahin na sarili niyang mga anak. Na hindi man lang magpadala ng sulat o regalo man lang o dumalaw ni hindi niya ginawa. At dahil malayo ako sa aking ama, malayo din ako sa mga kapatid nito at maging lolo at lola ko, lalo na nakatira din sila sa ibang bansa. At ang isa pang nagpakumbinsi sa akin na siya ay walang kwentang ama dahil wala siyang binibigay na sustento. Lahat ng masamang katangian ng isang lalaki at ama ay nasa daddy ko na. Kapag pumapasok sa isip ko na inabando na niya kami, galit ang nananalatay sa akin. Kaya naman, hindi na rin ako magtataka kung bakit wala akong memorya hingil sa kanya. Sa kabila ng aking galit na ginamit kong sandata na nagtulak sa akin na magpursigi, na maging magaling na mag-aaral, makakuha ng mataas na grado at makatapos sapagkat ang nasa isip ko, nais kong ipamuka sa aking ama na nakayanan namin nila mami na mamuhay nang wala siya, na nakayanan naming magsumikap at magiging matagumpay balang araw kahit wala siya. Sa kabila ng nais kong ipamuka sa kanya at ibuhos ang aking galit, pero sa kaibuturan ng puso ko, ako ay nangungulila. May parte sa akin na nais ko siyang kilalanin o matanggap niya kaming magkapatid
bilang kanyang mga anak. Na kahit anong mga masasamang komento ng aking ina hinggil sa kanya, sa puso ko, meron pa ding pag-asa na maaring may puwang din kami sa puso ng aking ama. Iniisip ko, marahil pinagsisisihan na niya ito, na marahil siya ay nagbago, na marahil nais niya kaming makasama, pero inuunahan lamang siya lagi ng takot. Na napakaraming salitang marahil ang palaging lumalangoy sa utak ko sa tuwing naalala ko siya, na mga akala o sa palagay ko na maaari niyang naiisip o nararamdaman. Hanggang sa merong hindi sinasadyang pagkakataong dumating. Marahil pwede kong sabihin ito ay nagkataon, o marahil nakatadhana dahil sa senaryong ito, meron akong natuklasan. Kung noon nag-aaral pa lang ako sa sekundarya, kapag ang paksa ng pagsulat ng aming sanaysay ay tungkol sa aming ama, wala akong magandang maisulat at puro kathang-isip lamang ang nilalaman nito. Ngunit ngayong ako ay nagsimulang nag-aral sa kolehiyo sa kursong literature, nagkaroon ako muli ng takdang aralin sa sanaysay, na paksa muli ay hingil sa aming ama. Nung marinig ko ito, hindi ko mapigilang malungkot dahil batid kong wala akong magandang maisusulat. At alam kong maiinggit lamang ako sa mga kaklase ko na ang kanilang mga naisulat ay totoong kaganapan ng kanilang buhay kasama ang kanilang ama. Isang araw, habang nakaharap ako sa aking laptop at nag-iisip ng maisusulat, biglang pumasok sa isip ko, bakit hindi ko mismo tuklasin ang tungkol sa aking ama? Ibig ko pong sabihin ay imbes na magtanong lamang ako sa aking ina na hindi nagbabago ang sagot, bakit hindi ako mismo ang humanap sa kanya? Bakit hindi ko na lang siya hanapin? Wala namang mawawala at syempre, makakapagbigay din ito ng linaw sa akin. Ngunit ang totoo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung paano siya kontakin dahil unang-una, wala siya sa Pilipinas. Pangalawa, hindi ko alam kung meron ba siyang kamag-anak dito. Gayunpaman kahit na may dagok, hindi ako nagpatinag. At ang tanging tao lamang ang merong alam ng numero o maaari siyang makontak ay ang aking ina. Pero batid kong hindi niya ito ibibigay. At naisip ko, maaari akong magkalkal sa lagayan ng aking ina ng mga dokumento o mga importanteng bagay. Marahil doon, meron akong mahanap na bakas upang masimulan ko ang paghanap sa aking ama. Nag-intay ako ng pagkakataon na umalis ang aking ina, ngunit ang oras na ito ay hindi aabot sa panahon ng aking pasahan ng sanaysay at wala akong magawa kundi ang sumulat muli na katulad noong ipinasa ko nung ako ay nasa sekundarya. At kahit na nakapagpasa na ako, hindi ito pipigil na ituloy ko ang aking plano. Umabot ng halos 2 buwan bago ko natsyempuhan ang pagkakataong iyon dahil ang aking ina ay mayroong business trip ng 3 araw at hindi na paghahalataang ako ay may balak. Pagkagaling ko sa universidad noong araw na umalis si Mami, sinimulan kong maghanap at maghalungkat sa kanyang mga importanteng dokumento. Dito ko nakita ang buong pangalan ng aking ama na ang madalas na gamitin ng aking ina ay ang palayaw nito. May mga litrato na kasama namin ng aming ama na parang ang saya-saya namin. Hindi ko mapigilang maluha nung nakita ko ang isang litratong ako ay nakaupo sa kanyang kandungan at pareho kaming nakangiti. Hindi ko mapigilang maimahin na ang saya ng nararamdaman ko. At sa pagpapatuloy ng aking paghahanap, meron akong nakitang hindi inaasahan. Ang bank book ng aking ina na puro remittance na merong transaksyon kada buwan. At hindi lamang iyan, nakita ko din ang maraming sulat mula sa aming ama na nakapangalan sa aming magkapatid. Ito pala, pinapadala niya sa tuwing kaarawan namin at Pasko. Dali-dali kong binuksan ito at nakita na kinakamusta niya kami, kung ano ang hilig namin, na siya ay nangungulila at nais niya kaming makapiling. Bigla akong naguluhan sa mga nangyayari dahil hindi niya kami inabandona.
O marahil, siya ay nagsisisi sa kanyang mga ginawa. At dahil laging inuunahan ng takot kaya hindi siya nagpapakita sa amin. Ano man ang kanyang dahilan, kailangan kong kunin ang kanyang panig upang ako ay malinawan. Sa aking patuloy na pagbabasa sa kanyang mga sulat, meron din ako doong nakita na nakasaad na siya ay umuwi ng bansa at inilagay niya ang address kung saan siya tumutuloy. At ibinigay din niya ang numero ng telepono na maaari namin siyang tawagan kung hindi kami makakapunta. Ang makausap man lang kami sa telepono ay okay na sa kanya. Ano to? Ang tatay ko kinakamusta kami? Pero bakit wala ni minsan binanggit si mami dito? Mga tanong na naglalaro sa isip ko. Hindi ko mapigilang magduda sa aking ina. Kinuha ko ang nasabing sulat na may address at numero. Ibinalik ng maayos ang mga dokumento upang hindi ito mahalatang tiningnan. Agad kong tinawagan ang numero pero hindi ko na ito makontak. Kaya naman kinabukasang ding iyon. Imbes na pumasok, lumiban ako at nagtungo ako sa nasabing address. Pagdating ko sa address na iyon, merong isang babaeng nagwawali sa harapan ng bahay. Kinakabahan ako kaya huminga ako ng malalim at saka tinanong ang babae at binanggit ang buong pangalan ng tatay ko. Natuklasan ko na ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ng pinsan ng aking ama. Nakilala ko ang aking tiya at malugod niya akong pinatuloy sa kanyang tahanan. Pag-upo namin sa sala, agad niyang sinabi ang, sa wakas pumayag si Margie na papuntahin ka dito. Sabay ngumiti. Sa wakas? Anong ibig niyang sabihin? Sa isip-isip ko. Pero hindi ako nagpahalata na nagtataka na hindi alam ang kanyang ibig sabihin. Opo. Malaki na po siguro kami kaya pumayag po si Mami. May pakundangan kong sagot. Kinamusta niya ako at ang kapatid ko. Tinanong kung anong kursong kinukuha ko, eskwelahan at iba pa tungkol sa aming magkapatid. Nabanggit din niya na nung unang taon na umuwi daw kami ni na Mami sa bansa, sumunod daw ang aking ama upang makita kami o masilayan. Napansin niya sa ekspresyon ko o reaksyon ng mukha ko ang pagkagulat marahil inaasahan na niya ito lalo na maraming bagay na hindi ko alam o wala akong alam. Iha, nababasa ko sa ekspresyon ng mukha mo na nais mo magtanong kaya mas maigi pa na tanungin mo mismo ang iyong ama. Wika ng aking tiyahin. Matapos namin mag-usap ng mga iba pang bagay, bago ako umuwi, ibinigay niya ang personal na numero at email address ng aking ama. At sinabihang bukas daw ang kanyang tahanan kung nais naming dumalaw na magkapatid. Nagpasalamat ako at nagpaalam. Sa mga oras na lumipas habang ako ay bumabiyahe pa uwi, nagsisimula na akong magduda sa mga salita ng aking ina. Ayaw ko mang isipin pero hindi malayo na merong dahilan kung bakit ganoon at nais ko itong malaman. Nag-send din ako ng text messages sa numerong ibinigay sa akin at dahil magkaiba ang oras, inaasahan ko na hindi ka agad magre-reply. Subalit, hindi ko inaasahan na ang numerong iyon ay biglang tatawag sa akin. Marahil, naabisuhan na siya ng aking tiya sa pagdalaw ko doon. Anak? Julia? Ikaw ba to? Wika sa kabilang linya. Mr. Raymond Puentes po ba ito? Tanong ko upang makasigurado. Tama ka anak, yan ang pangalan ko. Ang tagal ng panahon kong pinangarap na marinig ang boses mo. Kamusta si Robert? Kamusta kayong magkapatid? Sambit niyang muli. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang tumulo ang aking mga luha at nakikinig lamang sa boses niya. Ang dami kong gustong itanong, sabihin, pero parang nilagyan ng zipper ang aking bibig. Anak? Julia? Hello? Sambit niyang muli. Bakit hindi niyo po kami dinadalaw? Tanong ko habang humihikbi. Pasensya ka na anak ha, pero kahit malayo ako, hindi ko kayo pinabayaang magkapatid. Sagot niya. Salamat sa pagtawag mo sa akin. Natutuwa ako na marinig ang boses mo anak. Dagdag niya.
Ang mga sumunod naming pinag-usapan ay tungkol sa kursong kinukuha ko, mga hilig o paborito naming magkapatid na pagkain, musika, kulay at marami pang iba. At bago namin ibaba ang tawag, nagsalita siya na, "Anak, kung ano man ang sinabi ng iyong ina, hindi lahat kasalanan ko at nais kong ipaliwanag ito ng personal at kung mamarapatin mo, nais kong makita kayong magkapatid." Wika niya. "Sige po, iintayin ko po ang pagdating nyo." Sagot ko at saka ibinaba ang tawag. Maayos kong nakausap ang aking ama. Nakukumbinsi ako na hindi totoo ang mga paratang ng aking ina, na siya ay isang masamang tao o yung mga negatibo nitong sinasabi hinggil dito. Kaya naman mas pinili kong ilihim sa aking ina ang aming ugnayan habang hindi pa kami nagkikita ng aking ama. Lalo na inaantay o binibilang ko ang mga araw ng kanyang pag-uwi sa bansa. Madalas na kaming magpalitan ng mensahe. Nagsasabi kung anong ginagawa ko, kung anong kinakain ko o kung minsan nagbabalik tanaw siya na noong bata pa daw ako, paborito ko ang cotton candy na kapag nagpupunta kami sa boardwalk, iyon ang lagi kong ipinabibili. At sa interaksyong ito, mas lalo akong nakukumbinsi na mabait ang aking ama. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagdating, dahil ang pagkikita naming iyon ay patago, ako muna ang nakipagkita sa kanya. At sa isang restaurant sa loob ng hotel, doon kami nagkita. Ang pagkikita naming iyon ay ilang beses kong inimahe na makita siya ng personal, mayakap at marinig ang kanyang boses na hindi lamang sa telepono. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa tagal ng panahon, nakita kong muli ang aking ama. Ayon sa kanyang kwento, ang dahilan ng kanilang paghihiwalayan ay pangangaliwa. Natuklasan niya noon na 1 taong gulang pa lang ang kapatid ko na merong ibang lalaki ang aking ina. Na nagkataon din daw noon, siya ay nagsisimula pa lang sa kanyang propesyon. Marami raw araw o gabi na palagi siyang nasa ospital para sa kanyang residency. At dahil mas mahaba ang oras na iginugugol niya sa ospital imbes sa pamilya, ang aking ina ay naging malungkot at naghanap ng iba. Sa sobrang sakit nung malaman niya iyon, wala daw siya sa katinuan at alak ang kanyang naging sandalan. At sa isang gabi, siya ay nakipagsiping sa isa sa mga nagtatrabaho din doon sa ospital. Palagi na din daw silang nag-aaway na para bang siya na ang nagiging dahilan ng pagka-depress ng aking ina. At dahil nais niyang ayusin ang aming pamilya, nagdesisyon siyang gawin ang nais ng aking ina, ang atensyon, pagmamahal at oras. At dahil nais niyang ituwid at iayos ang kanilang pagsasama, binanggit din niya sa aking ina ang kanyang pagsiping ng 1 beses sa kanyang katrabaho sa ospital. Subalit, nung inamin niya ang tungkol dito sa aking ina, si Mami biglang nagwala. Na kahit na ilang beses siyang humingi ng tawad na sinabing 1 beses lang iyon, pero hindi daw ito nakikinig. Hanggang sa naging bayolente ito, pinagsusuntok niya ang aking ama habang siya ay nagmumura, nagsasalita ng kung ano-anong masasama at ilang beses din siyang sinabihang walang hiya. Aminado ang aking ama na nung mga sandaling iyon siya ay narindi, napikon. Kaya naman hindi niya napigilang gumanti at itinulak papalayo ang aking ina. Ngunit ang pagtulak na ito, napaupo sa sahig si Mami, tumama ang kanyang braso at nabali. Ang eksenang ito ay nagresulta ng matinding kaguluhan dahil nagsampa ng reklamong pagmamaltrato ang aking ina laban sa kanya. Sa kasong ito, ang kanyang propesyon na kasalukuyan niyang tinatapos ay magkakaroon siya ng record. At hindi lang iyan, maaari din siyang masisante at maaaring walang ospital ang nais na kumuha sa kanya. At upang hindi magkaroon ng record, tinanggap niya ang kondisyon ng aking ina na sila ay maghiwalay. Kapalit ang kalahati ng kanyang ari-arian, pensyon at sustento sa amin at maging ang parehong kustodiya ay mapupunta sa aking ina.
Dahil nais maayos ang gulo, pumayag siya at sila ay nagproseso ng divorce. At dito iniurong ang kaso laban sa kanya. At nung sila ay opisyal ng magkahiwalay, hindi daw niya inaakala na nagpaplano na pala ang aking ina na bumalik ng bansa. Buwan ng Disyembre, meron daw siyang visitation rights at nung oras na sana ay makakasama niya kami, wala na daw kami doon at kami ay nasa Pilipinas na. Sinubukan niya kaming bisitahing magkapatid pero hindi pinapayagan ng aking ina, lalo na sa batas daw sa ating bansa ang mga anak na wala pang 7 taong gulang ay laging sa pangangalaga ng ina. At upang maiwasan ang gulo at maapektuhan kaming magkapatid, nakiusap siya sa aking ina na nais niyang sumulat sa amin at padadalhan daw palagi ng litrato namin. Bagay na ginagawa naman daw ng aking ina. Anak, patawarin mo ako. Kung malayo man ako, kung wala ako sa tabi mo, hindi ako naging matalino sa paghawak ng sitwasyon. Marahil, hindi ko kayang isuko ang aking propesyon at ito ang aking inuna kaysa kayo. Alam kong hindi ko na maibabalik ang mga nawalang oras pero sana mabigyan mo ako pati ng kapatid mong makilala at makasama ko kayo. Wika ng aking ama. Kung ano man ang desisyon ni Margie noon, marahil iyon ang sa tingin niyang makakabuti. At mukha naman hindi siya nagkamali dahil biruin mo, lumaki kayo ng maayos, malusog at matalino. Masaya na ako at kung nais mong pumunta at manirahan sa akin, bukas ang pintuan para sa inyong dalawa. At ang bawat sustento na binigay ko ay napunta naman sa inyo, dagdag niya. Nung umuwi ako sa bahay, kinompronta ko ang aking ina hingil dito. At mariin pa din niyang sinasabi na masamang tao ang aking ama. At kung nais ko daw makipagsiksikan doon, hindi daw niya kaming magkapatid na pipigilan. Hindi ko man maintindihan kung bakit may puot at galit siya sa aking ama. Pero ayaw ko na itong pag-aksehan ng panahon na isipin dahil mukhang malabong magbabago pa ang isip nito. Sa ngayon, dahil malalaki na kami ng kapatid ko at may sarili na kaming isip, hindi na kami pinagbabawala ng aking ina na makipagkita sa aming ama. Kung minsan, nagbabakasyon din kami sa Estados Unidos kasama siya. Ang aking ama ay meron ng pangalawang asawa. Isa ding kapwa niya doktor, pero wala silang anak na parehong mainit ang kanilang pagtanggap sa aming magkapatid. At hindi ko maitago ang aking kasiyahan dahil sa kabila ng nangyari, nakahanap pa rin si Daddy ng kanyang makakasama. Hindi ko mapigilang manghinayang sa mga oras na lumipas at mainis sa aking ina, pero nangyari na ang nangyari. At ang mahalaga, natuklasan ko ang totoo at nasaksihan na hindi masamang tao ang aking ama. Marahil nung mga panahong sila ay nagsasama, they brought out the worst in themselves. O hindi compatible. Kumbaga, pinagtagpo pero hindi para sa isa't isa. At tanggap ko na ganito ang aking pamilya dahil sa wakas, buo na ang pagkatao ko. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Ernest Biva, Benilade Raguidin, Livy Guillermo.